napakainit nito ngayon mga kababayan. Etong about po sa mga missing sabongeros na kung saan, kung matatandaan nyo, naglabas po mga kababayan ang politiko ng isang matinding article, isang matinding balita at pahayag about po dun sa mga nawawalang sabongero na kung saan meron daw po mga kababayan na senador nasangkot at 2 kongresista. So ngayon siguro yung isang kongresista kilala na natin at yung isang senador mga kababayan, I think alam ko nakilala nyo naman. Ano po, kilala nyo naman yung isang senador dahil malimit siyang napangalanan or isang beses po siyang napangalanan nung isang celebrity na di umano'y sangkot din sa pagkawala ng mga sabongero. Ano po, so ngayon basahin po natin itong nakita nating balita. Galing po dito mga kababayan sa politiko, pero ililipat po natin yan mga kababayan dito. Yan. Kung titingnan nyo, sabi po dito mga kababayan, ito po yung source natin ha, politiko. Inilagay ko naman din po yan dito. Sabi dito mga kababayan, missing sabongeros, shocker, senator, 2 congressman, tag and disappearance. Sabi pa dito mga kababayan, iniimbestigahan na umano ng Department of Justice, DOJ, ang posibleng pagkakasangkot ng isang senador at 2 kongresista sa pagkawala ng 34 na mahilig sa sabong. So sabi pa dito mga kababayan, sinabi ng isang scooper sa kasalukuyang biniberipika ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga pahayag ng isang alias Totoy na umano'y may kinalaman sa insider tungkol sa mga high profile na pagkawala na nauugnay sa mga operasyon ng isabong. Sabi pa dito mga kababayan, ayon kay Totoy, batid ng senador na pinangalanan niya ang mga pangyayari na bumabalot sa pagkawala ng mga sabongero. Ang senador ay kilala sa publiko para sa kanyang mga aktibidad sa outreach. Sabi pa dito, tinutukoy din ni Totoy ang 2 kongresista na pinuponduhan umano ang mga operasyon ng isabong at pinaniniwalaang may alam sa nangyari sa mga nawawalang mahilig sa sabong. Hindi pa malinaw kung may direktibang papel ang 3 mambabata sa mga pagkawala, ngunit sinabi ni Totoy na hindi sila ganap na nasa dilim. Sa ngayon, itinatago ni Remulla ang kanilang mga pangalan habang ang DOJ ay nagpapatuloy sa pagbuo ng kanilang kaso at paghahanap ng higit pang mga testigo upang patunayan ang mga aligasyon ni Totoy. So ngayon mga kababayan, nagkaroon ng liwanag itong article na ito nung lumabas po mga kababayan itong balitang ito. So panoorin muna natin and then kilalanin natin yung mga possible na mambabatas na tinutukoy po dyan. Dahil mga kababayan, sa totoo lang, kung matatandaan nyo, noong mga nakaraang nagdaang taon, meron po kasing isang kongresista na talagang nasangkot dyan po sa isabong. At nanakot pa nga siya mga kababayan ng isang alagad ng batas. Wag lamang married yung kanyang negosyo mga kababayan na isabong. So ngayon pakinggan po natin ito nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. Sabi po dito 2 kongresista at isang senador dawit sa missing sabongeros. I-play po natin. The plot thickens at nakalagad na rin ang 3 mambabata sa kaso ng missing sabongeros at maaaring may kinalaman daw ang krimen sa isabong operations. Ito ang agenda report ni Joash Malimban. Isang senador at 2 congressman ang itinuturong sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabongero. Ayon sa Politico.com, kasalukuyan ng bini-verify ni Justice Secretary Boying Remulla ang ilan sa mga revelasyon ng whistleblower na si alias Totoy. Ayon daw kay Totoy, kilala ang sangkot na senador sa kanyang mga isinasagawang outreach program. Ang 2 congressman naman, ilan umano sa funders ng isabong operations. Hindi pa raw sigurado kung... Kasi biruin nyo minsan nakakapagtaka sobrang mamahal nung relo mga kababayan na isinusuot nitong isang senador na ito mga kababayan. And then minsan pa nga nung sinubukan ito na pag-usapan sa Senado mga kababayan yung about sa issue ng sabong, sinokplak po siya mismo nung isang celebrity na di umano'y nasasangkot din doon sa pagkawala ng mga sabongero. Saan ka ba naman nagkatala? Biruin nyo napakatagal na po ng issue ng pagkawala ng mga sabongero pong ito. Pero hindi po ito nabigyan ng hustisya mga kababayan at hindi man lang nakita kung saan na napunta itong mga sabongero pong nawawalang ito. Alam nyo ba mga kababayan, kung talagang magaling
yung senador na yun at kung talagang tapat yun sa bayan, edi sana nagawa na niya ng paraan na makita yung mga sabungerong nawawala. Kaso nga lang ang problema, kung siya mismo ay kasangkot dito sa pagkawala ng mga sabungero, natural mga kababayan na hindi po ito mabibigyan ng aksyon at hindi po papansinin ito ng ilan sa mga kongresista at nitong senador na ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung ano talaga ang papel ng mga politikong ito sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, kinumpirma ni Secretary Remulla na bukod sa lumulutang na alpha female celebrity, marami pa umanong high-profile individuals na sangkot sa krimen. Kabilang na riyan ang isang grupo ng mga pulis at ilang malalaking tao. More than that, marami pa. There are others. Iba pang artista? Basta, there are others. Ayon sa DOJ, patuloy ang isinasagawang case build-up para mapagtibay ang kaso laban sa mga itinuturong sospek, lalo na't makapangyarihan at maimpluwensya raw ang nasa ulo ng missing sabungeros case. Kita nyo ha? Ngayong araw, makapangyarihan at maimpluwensya yung nasa ulo ng mga nawawalang sabungero mga kababayan. Ibig sabihin, yung mismong dahilan kung bakit nawala yung mga sabungero mga kababayan, yung mastermind ika nga, at yung mismong may-ari, syempre nung negosyo, makapangyarihan daw. Sinabi ng Supreme Court na bukas ang kanilang tanggapan sa hiling na meeting ni Secretary Remulla. Matatanda ang sinabi ni SOJ Remulla na nais niyang makausap si Chief Justice Alexander Gesmundo para ilahad ang mga balakid na kinaharap ng ahensya sa investigasyon. Lalo na't inilahad ni Totoy na kahit SC, kayang maimpluwensya ng mastermind sa mga nawawalang sabungero. Grabe no? Nakipagpulong na rin daw ang DOJ. Ano yan si Digong? Ano yan si Digong? Sa ilan pang ahensya ng pamahalaan tulad ng PNP. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So yan ngayon mga kababayan, kita nyo naman, napakinggan nyo naman yung balita. Sinasabi dito na isang senador at 2 kongresista yung pinaghihinalaan na sangkot sa pagkawala ng mga sabungerong ito or may alam sa pagkawala ng mga sabungero mga kababayan na ito. So ngayon, ang isa po kasi sa nakita natin na dating kongresista mga kababayan na posibleng isa sa tinutukoy dito po sa inilabas na article ng Politico ay walang iba mga kababayan kung hindi. Pagbasihan natin mga kababayan yung sinasabi ng article. Hindi po ako nagbibintang pero pagbasihan natin yung sinasabi mga kababayan itong article na nakita natin. Kasi kung titingnan nyo ayon po dito sa Philstar Global, Tevez is still operating isabong mga kababayan. Ito po ay ina-post noong April 20, 2023. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin yan. Despite Malacanang directive to stop isabong nationwide, suspended Negros 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. allegedly continues to operate online gambling activities as revealed during yesterday's Senate hearing on high-profile yung mga tumbahan mga kababayan in the province. Senator Ronald Bato de la Rosa, who chairs the panel conducting the hearing, urged the Philippine National Police PNP, the National Bureau of Investigation NBI, and other law enforcement agencies to go after isabong operation in the country mga kababayan. Biruin nyo kahit may direktiba na ang gobyerno noong mga panahon na yan na itigil na yung isabong, si Arnolfo Tevez mga kababayan ay pagpapatuloy pa rin or nagpapatuloy pa rin sa pag-ooperate mga kababayan ng isabong noong mga panahon na yan. At minsan nga mga kababayan, nagkaroon pa ng issue na kung saan, wait lang na kung saan meron pa siyang tinakot na isang agent atayin mga kababayan ng NBI. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Eto yan. Wait lang pakita ko sa inyo. Yan. Oliva added that Tevez threatened him to face Yan. Kung titingnan nyo mga kababayan, dati may isinuwalat kasi etong si Oliva. Si Oliva mga kababayan ay isa pong agent na di umano'y matagal nang iniimbestigahan. Ito pong pagkakasangkot ni Arnolfo Tevez sa isabong mga kababayan at minsan nga dumarating pa sa point na nagkakaroon ng mga raid. Ngayon, napikon itong si Arnolfo Tevez at tinakot po niya mga kababayan etong si Oliva. So ngayon pakinggan po natin ito, nakita nating balita galing po sa UNTV. Oliva added that Tevez threatened him to face complaints if he will not stop the anti-isabong raids. Di ba? He then proceeded to ask me who authorized the
operation, which I told him it was our director in line with the order of our president to stop all e-sabong activities. I was then surprised of his response to me, which he told me that he will sue my men for stealing 7 million pesos at the cockpit. The exact words that he said during your conversation. Hindi kita isasama sa kaso ng mga tao mo pag in-negative mo ang mga order sa'yo na mag-operate ng e-sabong operation. Sinabihan nun, diba? Sagutin ko rin siya, how dare you? Who you? Para sabihan mo ako ng ganun. It's very bad. Akala ko, police lang ang kaya niyan takot-takutin doon, pati NBI pala. Ayan, The Teves threatened. Ayan mga kababayan, no. Ako, hindi naman tayo nagbibintang, pero sa atin kasi mga kababayan, since binanggit ng politiko yung dalawang kongresista, ang isa kasing lumalabas mga kababayan, kung isi-search ninyo yung mga kongresista na di umano'y sangkot sa isabong, pangalan po ni Arnie Teves, yung isa sa lumalabas mga kababayan na di umano, talagang nagpapatuloy pa rin ng mga panahon na yan. April 2023, lumabas itong balitang ito na di umano, diretso pa rin. Mga kababayan, kahit may direktiba na ang gobyerno na i-stop ang isabong, talagang si Arnolfo Teves tuloy pa rin mga kababayan, or allegedly nagpapatuloy pa rin ang pag-ooperate ng isabong mga kababayan. So ngayon, medyo may idea na tayo mga kababayan kung sino yung isa sa mga kongresista na binabanggit po dyan. At ngayon, punta naman po tayo doon naman sa senador mga kababayan na di umano mukhang bibinggo na dun sa sinasabi ng article na politiko. So ngayon, i-play po natin itong nakita naman nating balita galing po sa News 5 Everywhere 3 years ago yung nakakalipas mga kababayan. Sabi dito, Gretchen Barreto pinuna si Senator De La Rosa sa pagdinig ng mga sabungero. So ito i-play po natin. Nilaglag na ng aktres na si Gretchen Barreto si Senator Bato De La Rosa na tumatalpak din daw sa gitna ng hearing tungkol sa mga nawawalang sabungero. Samantala, immortalized na sa isang wax museum si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Ops, wait lang. Ano na natin yan dito mismo sa issue ng sabong. Yan. Gosh, dapat sa'yo, game show. Iyan ang tensyon sa pagitan ni na Senator Bato de la Rosa at aktres na si Gretchen Barreto. Naging maanghang kasi ang mga side comment ni Greta kay Bato sa hearing tungkol sa mga nawawalang sabungero. Imbitado sa pagdinig ang kaibigan niyang si Atong Ang. Sabi ni Greta, pasikat ang senador sa paraan ng pagtatanong. Napansin din daw niyang expensive watch na mambabatas. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nagaling yan? Siyempre ikaw ba naman, kung ikaw ay may relong Richard Mille ata yun mga kababayan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Alam naman po natin mga kababayan kung gaano kamahal yung mga relo ni Senator Bato de la Rosa. At ang isa pa dyan mga kababayan, siguro naman hindi magsasalita etong si Ma'am Gretchen Barreto kung hindi naman totoo na etong si Bato de la Rosa mga kababayan ay sangkot po talaga sa pagtalpak sa isabong. Kasi mga kababayan, tingnan yung mabuti etong si Senator Bato de la Rosa nagpapasagawa siya ng mga ganyang klase ng hearing. Pero mismong yung mga tao mga kababayan na may ugnayan din sa isabong, sinasabi na siya po ay tumatalpak din sa sabong mga kababayan sa isabong. So meaning mga kababayan, talagang baka may alam siya sa pagkawala ng mga sabungero. Di umano, hindi ko naman sinasabi mga kababayan na posibleng may alam siya, pero di umano, baka lang naman may alam etong si Senator Bato de la Rosa. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Kasi to si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Yan diba? Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. Dininay ni Senator Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang senator na mamahalin ng kanyang relo dahil diba? may K naman daw siyang magsuot nito. Tsaka mga kababayan, isipin nyo namang mabuti. Kung ikaw ay tapat na politiko, hindi mo afford bumili ng mga sobrang mamahal na mga relo mga kababayan. Siguro makakabili ka niyan, di yung yung class A na, hindi na yung mismong original. Pero since mga kababayan, itong mga relo po kasi ni Senator Bato de la Rosa,
sobrang mamahal mga kababayan. Katulad na lamang po nung isa sa mga relo po niya na di umano, Richard Mille ata yun. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Sobrang mahal niyan mga kababayan. Kahit kayo subukan yung i-search kung magkano, talagang magugulat po kayo sa presyo. So siguro hindi naman sasabihin yan ni Gretchen Barreto kung hindi niya alam mga kababayan, or kung wala siyang sapat na ebidensya or pruweba na eto pong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, di umano'y tumatalpak. Kasi alam nga naman magsinungaling etong si Gretchen Barreto. Diba mga kababayan? So hindi niya sasabihin yan sa publiko kung talagang wala siyang alam. Mga kababayan, about dito kay Senator Bato de la Rosa, ang problema, may bala kasi etong si Ma'am Gretchen Barreto at meron din po kasi siyang alam patungkol sa ginagawang aktibidad nitong si Senator Bato de la Rosa kapag ka siya'y tumatalpak sa mga isabong. Ano po? So yan mga kababayan, kung titingnan ninyo, kahit itanggi ng itanggay ni Bato de la Rosa yan, hanggat na andya dyan si Ma'am Gretchen Barreto, talagang soplak siya ng soplak. Anyway, pagpatuloy pa natin. Pero si Greta, handa raw ilabas ang ebidensya sa kanyang akusasyon. Diba? Oh. Kapansin-pansin naman na naka-private na ang Instagram ng aktres. Hindi ako nagmamalines. You know? Biglang lumutang ang host at vlogger na si Bianca Valerio sa Instagram. Matapang siyang umamin na na-sexually assault siya ng pinangalanan niyang PR man. Eto, wala na to. Ibang issue na yan mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo ha, isipin yung mabuti yung sinasabi ng politiko. Nung article ng politiko, isang senador mga kababayan at 2 kongresista. So ngayon, since medyo kilala nyo na kung sino yung isang kongresista na may ugnayan sa isabong mga kababayan at nananakot pa ng mga NBI agent or NBI director, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, ngayon kilala nyo na rin kung sino yung posibleng senador na tinutukoy dun po sa article. So ang tanong, sino yung isang kongresista mga kababayan? Ano po na tinutukoy pa dito po sa article ng politiko? Kasi biruin nyo mga kababayan na talagang nung mga panahon na iniimbestigahan etong issue ng Digamo case mga kababayan, doon naman po talaga lumabas lahat ang ugnayan ni Arnie Tevez sa isabong. So possible mga kababayan na kung nagagawa ni Arnie Tevez na manakot ng mga taong nag-iimbestiga ano po sa kanilang negosyo na isabong, baka may alam din siya sa pagkawala noong mga sabungero. Ano po mga kababayan? So anyway, kayo ano po ang komento ninyo mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa di umano'y inilabas na article ng politiko na may isa pong senador at saka 2 kongresista na may alam sa pagkawala ng mga sabungero.